Purihin ang Panginoon. We praise God for His great love. Ang ganda pong kanta kanina. Lahat ay ginawa ng Diyos para sa atin upang tayo lumapit sa Kanya. Kumusta po kayo ngayong umaga? Salamat naman sa Panginoon at mabuti. Tayo po yumuko at tayo manalangin. Lord, we thank you for this beautiful day. Salamat po, Panginoon, for the good health and even for the fair weather na binigay niyo po sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na namin pong pag-aralan ngayong umagang ito. We pray for your Holy Spirit to work in our hearts. Lord, buksan niyo po aming mga puso't isipan para sa katotohanang kailangan po naming malaman at marinig. And remind us, Lord, of the things that we need to be reminded. And I pray, Lord, that you'll speak to us this morning. This we pray in Jesus' name. Amen. Ngayon po, pagpatuloy po nating pag-aralan yung ating Kingdom of Heaven series. And this morning, we'll be talking about rewards in heaven. Reward. Pag-reward, parang exciting. Di ba? Halos lahat ng tao, kung hindi man lahat, gusto ng reward. Okay? So minsan, tanungin mo, ay may isang tao nagpapagawa isang bagay, pwede mo bang gawin to sa akin? Ang sagot ng iba, depende sa usapan, depende sa reward, depende sa bayad, o depende sa return na mapasa kanya. Reward. What is reward? Sabi pa sa Google search, reward is a thing given in recognition of one's service, effort, or achievement. Isang bagay po na binibigay sa isang tao dahil sa kanyang effort, dahil sa kanyang nagawa, dahil sa kanyang na-achieve sa buhay niya o maging sa kanyang career. Ang reward po ay isa sa mga bagay na nagmo-motivate isang tao. Okay? It is one of the great motivation for a person para gawin ang isang bagay sa tamang paraan. Yan po ang reward. At sa lahat, alam ko po, lahat sa atin, gusto natin ng reward. Lalo na nakita natin, rewards in heaven. Sino po ba dito gustong tatanggap ng reward sa langit? Meron po ba? Ay, lahat pala. Lahat. So, ibig sabihin, para to sa ating lahat. So, this is an exciting message because we'll be talking about positive things, that is, we talking about rewards in heaven. Marami pong rewards sa langit. Pero hindi po lahat iisa-isahin natin. So, reward. Para sa isang estudyante, for a student, para tatanggap siya ng reward, anong dapat niyang gawin? He has to study hard. At gawin niya lahat ng mga bagay ayon sa terms and conditions o patakaran ng eskwelahan upang siya ay makapasa at maging karapat-dapat bigyan ng reward. Ang isang atleta, paano siya makatanggap ng reward? He has to compete diligently, again, according to the terms and conditions sa sports. Anong tawag dyan? Sports committee? Kahit magaling siyang manlalaro, if he did not do the competition according to the terms and conditions, hindi mapasa kanya yung reward. Marami na po tayong na-receive ng mga balita na may isang taong nanalo. Binawi yung premyo dahil siya ay nag-steroid, nag-drugs, ano pa kaya. Hindi siya karapat-dapat sa reward. Para sa isang empleyado, paano siya makatanggap ng reward o special reward from the company? Kailangan niya ring magtrabaho exemplary and ayon sa terms and conditions ng kumpanya. Ang Diyos din po ay nagbibigay ng reward. God is giving rewards in heaven para sa lahat na karapat-dapat bigyan. Ang reward sa langit po ay hindi po para sa lahat. Only for those people who deserve to be given. Dahil po ang Diyos ay may sariling
terms and conditions. May sarili po siyang patakaran, o pwede natin sabihing rules and regulation, para po yung reward ay matanggap ng bawat isa. At ang kanyang terms and conditions po ay nakikita natin sa Biblia. Last Sunday, we learned about this one. We go to heaven according to the terms of God, not by our own terms. Hindi sa ating kagustuhan. So, this morning, tingnan po natin kung sino yung qualified. Who are those people qualified to receive rewards in heaven? Do you think you are qualified? Qualified ka ba? Palagay mo. Amen. So, dalawa pong passages tingnan natin ngayong umaga. Main passages sa Matthew chapter 16, verses 24 to 28 at John chapter 3, verses 16 to 21. This time, we will read together John chapter 3, verses 16 to 21. Tayo po tumayo at basahin po natin ang verse na ito. Sabay-sabay po nating basahin John chapter 3, verses 16 to 21. Ready? Go! Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Sinugo niya ang kanyang anak upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Siya ay sumasampalataya sa kanya ay hindi nahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay nahatulan sapagkat siya ay sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ito ang hatol. Ang ilaw ay dumating sa sanlibutan at iniibig ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang magawa ay masasama. Ito ay sapagkat ang bawat isang gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Hindi siya lumalapit sa ilaw upang hindi malantad ang kanyang mga gawa. Siya na nagsasagawa ng katotohanan ay pumunta sa ilaw upang mayayag ang kanyang mga gawa ay ginawa sa pamamagitan ng Diyos. Tayo po lahat ay maupo. So, sino-sino? Sino ang mga taong nararapat bigyan o qualified to be given rewards in heaven? Okay? Dito po nakita natin sa passage nito, the people who deserve God's rewards in heaven are those ones who allowed Jesus Christ into their lives to be their Savior and Lord. Lahat po ng mga tao na tumanggap at pinahari si Jesus Christ sa kanyang buhay, sila po ay nararapat and they are qualified to be given rewards. Alam ko po, kung hindi man lahat ng tao, maraming tao, karamihan sa mga tao gustong pumunta ng langit. Alam ko po, pag tanungin ka ngayon, ang sagot mo, oo, gusto mong pumunta ng langit. But sad to say, not everyone can go to heaven. Kahit po sabihin natin, ako'y ginawa ng Diyos, I was created according to His image, special ako sa harapan ng Panginoon, but still you cannot go to heaven kung wala kang Kristo sa buhay mo. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Sinabi sa Bible, if you have Christ in your life, you have the right to be called sons of God or children of God. So if you want to have that reward in heaven, kailangan si Jesus Christ ay nasa buhay mo. Nakita po natin sa binasa natin passage, John 3:16 to 21. This passage shows us that anyone who does not have Jesus Christ in his life is condemned by God. Ang puot, ang galit ng Diyos ay nasa kanya. In other words, siya ay kaaway ng Diyos pag isang tao ay wala sa kanya. And he cannot have that eternal life, and he cannot have that reward sa langit.
Dahil nga kaaway siya ng Diyos. Anybody, kahit sino po, na walang Kristo sa kanyang buhay, he cannot go to heaven. Kung hindi siya pupunta sa langit, ay paano niya matanggap yung reward sa langit? Hindi niya po matanggap. That's why a person must be in heaven first before he can have that reward. Though may mga reward sa langit na ngayon, kahit hindi pa natin na-fulfill, siguradong nasa atin na. Okay? Nasa atin na. So, sinabi pa nga Jesus Christ sa John 14:6. Anong sinabi sa John 14:6? Memorize niyo ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang sino man makakapunta sa Ama except through Him. So kahit ano pong gawin natin, kahit anong reliyon ka pupunta, anong simbahan ka papasok, kahit gaano natin kabait, o lahat ng mga bagay natin ginagawa ayon sa tamang paraan, if Christ is not in our lives, hindi rin tayo pupunta sa langit. And because we cannot go to heaven, walang reward na matatanggap. So be sure, siguruhin nyo kapatid, that you have Jesus Christ in your life, lording your life. Na siya ang Panginoon, siya ang naghahari, siya ang sinusunod mo sa buhay mo. So what are the rewards? Ano nga ba yung mga rewards na matatanggap ng isang taong may Kristo pag nasa langit siya? Marami po. Marami. But yung pinaka-common na reward na makikita natin ay yung tinatawag na eternal life. Buhay na walang hanggan. Actually, when you receive Christ today as your Savior and Lord, sinabi nga sa Bible, you have now that eternal life. Andiyan na sa iyo yung eternal life, kaso lang hindi mo yan siya isa sa buhay dito sa mundo. Or else, gusto mo ba mabuhay sa mundo eternally? In heaven, we will be enjoying this eternal life in heaven. Kahit nasa atin na ngayon, kung tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, bilang yung tagapaligtas at Panginoon. And this eternal life is a joyous life. Bakit? Pag nasa langit ng isang tao na may Kristo sa buhay, in heaven, he can have that tinatawag na glorious body. Glorious body. Yung katawang hindi na nasisira, hindi na nalanta. Sinabi sa Philippians chapter 3, Philippians chapter 3 verses 20 and 21, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit na. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang magbabago ng ating walang hanggang katawan ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan na magpapasakop ng lahat ng bagay sa kanya. So, ang ating katawan will be an eternal body. Glorious body. Hindi na nabubulok. What a great body. A perfect body. Ibig sabihin, wala nang sakit. Wala na yung mga sakit-sakit dyan sa rheuma at arthritis. Wala na yung mga anong feeling natin yung masasakit. It will be a perfect body. And this eternal life is a joyous life dahil we'll be living with Jesus Christ. Kasama na natin ang Diyos. Sinabi ni Jesus sa John 14:3, kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik, kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay doon din kayo. Wherever I am, there you will be with me also. Ang sarap pakinggan na ang Diyos ay kasama natin, hindi lang by faith, kundi talaga nakikita natin face to face. If you want to know more about heaven, tingnan niyo po sa pahayag o Revelation. So we'll be living with God face to face.
Makikita natin siya eye to eye. We can rub elbows or shoulders with Him. Kasama natin ang Diyos. And we will reign with Christ. We will reign with Christ. Dahil tayo nga ay co-heirs ni Jesus Christ. Kasama na sa Kanyang kaharian. Tagapagmana kasama ni Kristo. So if you have Christ in your life as your Savior and Lord, you will have that eternal life. And you will enjoy this life in heaven. Then we can have also life in peace. Buhay na may kapayapaan. Sinabi sa Revelation 21 verse 4, pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak, o ang kabalisahan. Ang mga bagay na nakaraan ay lumipas na. There will be no more tears, no more pain in heaven. A peaceful place. A place, kung tingnan po natin sa Revelation, isang lugar na kung saan tayo sasamba sa Panginoon. All day long, ang gagawin po natin doon ay purihin ang Panginoon. Kaya ba nating sambahin ang Panginoon buong araw? Ang iba nga mahirapan pumunta ng simbahan kahit isang oras lang para magsamba. Ang iba nga mahirapan kahit kumanta ng isa lang kanta. Ang iba ay mahirapan kahit mag-pray ng maiksing prayer. But in heaven we'll be glorifying God, giving glory to Him all day long. At hindi lang one day, hindi lang 1 week, 1 month, hanggang kailan? Eternally. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero hindi naman siguro buong araw kantahan lang doon. Hindi naman siguro buong araw mag-pray lang tayo doon. Because glorifying God, praising God, is not just coming to church to sing and to praise Him, but doing things according to His will na ang Diyos ay magiging masaya. Basta ang gawin natin sa langit will be worshiping God, glorifying Him, purihin Siya buong araw hanggang sa walang hanggan. It is a peaceful life. Hindi ka gaya dito. Hindi ka makatulog na mahimbing. Kahit sabihin mong secured yung bahay mo. Kahapon sa care group namin, may isang nag-share. Sabi niya, please pray for God's protection. Bakit? Yung kapitbahay namin, nilooban the other day. Ang ginawang pangbasag ng jealousy ng window ng kapitbahay, ay yung kahoy niya. Meron siyang stick daw na matigas kanya mismo. Sabi niya, buti na lang hindi pumasok sa bahay namin. Pero kawawa naman kapitbahay namin. So wherever we go, wala na pong safe place dito sa mundo. Hindi tayo makatulog. Ang iba may mga utang. Baka bukas sisingilin ako. Ayaw kong pumunta ng simbahan, baka nandun siya ngayon, sisingilin ako. We don't have peace, real peace, but if we have Christ in our lives, we'll be in heaven and have that peaceful life. At sinabi sa John chapter 3, verse 17, God did not send His Son to condemn the world. At sinabi doon sa John chapter 3 kanina, kahit sino man na wala pang Kristo sa buhay niya, ang galit, ang puot ng Diyos ay nasa Kanya. But if we will be in heaven, yung galit ng Panginoon ay wala sa atin, so we will be peaceful. Meron na pong kapayapaan ang ating isip, ang ating puso, because we are in heaven with God. The God who wants our enemy, ngayon ay atin ang kaibigan, atin ang kapitbahay, atin ang kasama sa lugar kung saan man tayo. Ano pang reward na bibigay sa bawat isa na may Kristo? Life in abundance. Abundant life.
Abundant life. Sinabi pa sa John chapter 14, In my Father's house are many rooms. Pero gusto ko yung sinabi sa King James. In my Father's house are many mansions. Ano bang Tagalog ng mansion? Mansion. Yun ang Pinoy, mahilig manghiram. Mansion. Mansion. Okay, yun ang Tagalog. Gusto mo tumira sa mansion? Ang sarap nga tumira sa isang room na kahit aircon lang na room, okay na. Kahit hindi mansion. How much more mansion? At kung tingnan po natin sa Revelation, chapter 21, doon po description ng city na yon. It is a city kung saan parang gano'n na rin ang picture. Wala pang sino man nakapunta ng langit na bumalik dito. Pero parang gano'n yung description. It is a city of gold. Revelation 21, ang haba po yung basahan niyo po doon, sinasabi doon, kung anong klaseng mga items na ginamit to build the city. It is a beautiful city, abundant city. Sinabi pa nga doon na hindi ka na gugutumin. Okay? Lahat ng iyong kailangan ay nandoon. Wala ka nang hahanapin pa. Para kang nakasandal sa pader, parang ganun pa. Okay? It will be an abundant life because we are living in a mansion, we are living in a big city, magandang lugar, at yung citizenship natin ay doon na. Hindi na tayo Filipino citizen. Kundi tayo ay anong tawag sa citizenship doon? Sabihin na natin heavenly citizen. Dito ano ka ba? Pinoy. O doon ano ka ba? Heavenly. Citizenship natin, ibig sabihin, if you are a citizen of a country or a city, you will have all the benefits as a citizen. Sino ba ang taga Makati dito? Meron ba? Napag-alaman ko po, pag taga Makati ka, libre ka sa OSMAC. Hospital ng Makati, libre ka doon pag na-hospital ka. At marami pang benefits. Yung auntie ko, kasi taga Makati dati, patay na yung auntie ko. Pag na-register ka na official na taga Makati, tuwing may birthday, nag-birthday siya, pinadala ng mayor ng cake. Sabi ko, sarap naman nun Sana taga Makati na ako para may cake ako tuwing birthday. Yun lang, babaw ng ligaya. But anyway, lahat ng mga benefits as a citizen ay tatanggapin natin. Kung sa palagay nyo magandang benefits na tinatanggap nyo ngayon sa inyong kumpanya o sa iyong barangay, how much more sa langit? Because our God, the Creator, the Author of all things, ay nasa langit po. So ito po ang ilan lamang sa mga bagay na tatanggapin ng isang taong may Kristo sa buhay. When he will be in heaven, he will have that eternal life, life in peace, life in abundance. Gusto mo bang magkaroon ng mga bagay na to? Kaya tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo kung hindi mo pa nagawa. Wag mo lang sabihin, Lord, tanggapin kita para maakin yan. Mapasa akin yan. Hindi ganun. Allow Him to be the Lord of your life. Lord, sa araw na ito, kayo na po maghahari sa buhay ko. At buong buhay ko, kayo na po maghahari sa buhay ko. At salamat po sa benefits. Ito ay mga benefits na tatanggapin ng isang tao na may Kristo. Okay? So pangalawa, sino pa ang mga taong pwedeng tumanggap ng reward? Maliban sa reward na ito, sabi ko nga, iilan lang ito sa marami. But at least lahat ng tatanggap kay Kristo ay meron ito. Okay? So buksan po natin ating Bible sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Okay? Tayo naman po ay tumayo. Ayan. Tayo naman tayo. Basahin po natin sabay-sabay. Matthew 16, 24 to 27. Ready, go! Nang magagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin,
tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ay sapagkat ang sinumang ibig magligtas ay sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makatulong nito. Ito ay sapagkat paparito ang anak ng tao sa kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ang kanyang mga anghel, gagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Maupo pong lahat. Maliban po sa lahat ng tumanggap kay Jesus Christ sa kanyang buhay bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon, sino-sino pa ang makakatanggap ng rewards? Maliban sa mga rewards na binanggit kanina. The people who deserve God's rewards in heaven are those ones who are faithful in obeying God's will in their lives. Lahat po ng mga faithful sa Panginoon. Hindi ka pwede maging faithful sa Panginoon kung wala si Kristo sa buhay mo. Hindi ka pwedeng sabihing Kristiyano, hindi ka pwedeng sabihing tunay na manggagawa ng Panginoon. Hindi ka pwedeng sabihing ikaw ay isang isang taong may Diyos kung hindi mo pinapahari si Kristo sa buhay mo. So if you have Christ in your life, you can have those rewards kanina at may dagdag pa na rewards if you are faithful in obeying God's will. Kung tayo po ay namumuhay dito sa mundo according to the terms and conditions ng Panginoon, we can have more rewards in heaven. Matthew chapter 16 po, binasa natin kanina. This passage shows us na ang tunay na Kristiyano ay disipulo ni Kristo at sumusunod sa ginagawa ni Kristo. A true disciple of Christ is one that does follow Him in duty and shall follow Him in glory as well. Ang isang taong Kristiyano na may Kristo sa buhay ay isang taong who walks in the same way as Christ walked. Isang tao na puspos ng banal na Espiritu. Isang tao na talagang hinahanap niya at hinihingi niya ang guidance ng Panginoon wherever he goes from day to day. Lord, mag-preach po ako mamaya. Bigyan niyo po ako ng tamang words. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Lord, pupunta ako ng simbahan, protektahan niyo po ako. At sana, Lord, sa daan maging blessing din ako. Kanina, taxi driver, naalala ko tuloy. Nag-taxi na ako dahil late na ako. Sabi ko, dalhin mo ko doon sa may BIR. Tinignan niya ako. Sa may simbahan? At alam mo sabi niya, may hinatid na ako doon dati. Ganun ba? Pero alam niyo, sir, yung hinatid ko doon dati, masungit. Masungit. Sa akin, mabait siya. Pero sa kanyang makasama, pamilya niya yata yun, ang sungit-sungit niya, sir. Palagay niyo, naging blessing siya sa taxi driver? At dito pa talaga hinatid? Hindi ganon. Ang isang taong tunay na may Kristo sa buhay, kung masungit man tayo, natin yan, i-surrender natin sa Panginoon. Kaya sabi ng taxi driver, ako sir, masungit ako sir. Pero iniisip ko, pag ako'y maging masungit, ano ang kalalabasan? Ano resulta? Baka mapahiya lang ako. Kaya minsan, madalas sir, talagang pinipigilan ko sarili ko na maging masungit. Sabi ko, ang galing naman driver na to. Sana ganito lahat ng Kristiyano. Ako, masungit din ako. Di nyo lang alam. So mga kapatid, those ones who are faithful in the Lord. Ano-ano po ba ang tatanggapin ng mga faithful sa Panginoon? Unang-una, will receive the crowns of gold in heaven. Crown or crowns, depende po.
Kung isa, dalawa, apat, anim, di ko po alam, ilan. Depende po. Titingnan po natin mamaya bakit depende. But kung tingnan po natin ang Biblia, lalong-lalo na sa pahayag, may mga iba't ibang crown yan. May crown of life, crown of glory, crown of righteousness, ano pa ba yung mga crown dyan. Kahit isang crown nandun, ang sarap. Makatanggap ka nga ng gold ring. Di ba? Nung kinasal ako, may nagbigay ng gold ring. Sabi ko, oh, sarap. Libre. Ang wedding ring namin, gold. Pero bakit silver wedding ring mo, Pastor? Masikip na eh. Tinanggal ko na yung gold. Pinalitan ko ng silver. How much more crown or crowns of gold? At hindi ito ordinaryong gold dahil sa langit na to. We'll be receiving that in heaven someday. At maliban sa crowns of gold, commendation ng Panginoon. Ano bang Tagalog ng commendation? Hinahanap ko yung word ng commendation pero hindi ko mahanap. Yung bang sasabihin ng Panginoon, naalala yung story of a faithful servant? Sabi ng Panginoon sa kanya, well done, good and faithful servant. Yan ang commendation. O kahit sa eskwelahan, pag natanggap mong reward, sabi, congratulations! Part yan ng commendation. Hindi po lahat ng tao ay nakakatanggap ng congratulations. Hindi po lahat ng tao ay nakakatanggap galing sa kanyang amo ng isang salitang sabihin sa'yo, ang galing mo. Pero ang sarap pakinggan kung yung boss mo ay magsabi sa'yo, ang galing mo, bata. Ang galing mo. How much more kung ang Diyos ang magsabi sa atin, well done, good and faithful servant. At hindi lang yun. Ano sinabi niya dun sa faithful servant sa Bible? Pasok. Join me. Samahan mo ako dito. Tara, kain tayo. Sarap pakinggan. Kasama natin ang Diyos. Sabi pa nga ni David, I will dwell in the house of the Lord forever. At sinabi doon, you prepare a table for me. Parang ganun. Okay? At sinabi din sa Revelation, sabi ng Panginoon, you will dine with me. So mga kapatid, commendation galing sa Panginoon. At maliban sa commendation ng Panginoon, ano pang rewards ang bibigay sa atin? Gigamitin ko yung mathematical word na commensurable rewards. Okay? Rewards commensurate to our achievements. Rewards commensurate to what we have done here on earth. Matthew chapter 16, verse 27, na sinabi dito, for the Son of Man is going to come in Father's glory with His angels, and then He will reward each person according to what he has done. Sabi po ni Jesus Christ, God will reward every person according to what he has done. Kaya sinabi ko kanina, yung crowns of gold, depende po kung ilan ang tatanggapin mo. Depende sa iyong, kung ano nagawa mo sa mundo. Commensurate sa iyong nagawa. He will reward. Yun po ang sabi ni Kristo. At sabi din po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3. Okay? 1 Corinthians chapter 3 verses 8 to 14. Ganun din sinabi niya, a person will be rewarded according to what he has done. Okay? Sinabi dito sa verse 8, the man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his labor. Yan po ang sabi ni Pablo. At ang sabi ni Juan sa Revelation 22, verse 12, sinabi dito, behold, sabi ni Juan, nasasabihin ni Jesus Christ, behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. According to what he has done. Ibig sabihin, importante po kung paano tayo namuhay dito sa mundo. Yes,
It is important to receive Jesus Christ into our hearts as Savior and Lord. Pero, importante rin po kung paano tayo mamuhay. Huwag po namang tanggapin mo lang si Jesus Christ para hindi ka lang mapahamak. Para ka lang pupunta sa langit. Hindi naman totoo, pero sinabi ng isang evangelist, kung tanggapin mo lang si Jesus Christ sa buhay mo and you are not faithful to God, sa langit, para ka lang ipis. Nasa langit ka nga, pero nasa isang tabi ka lang. Hindi naman totoo na ganyan. But ibig sabihin, hindi mo matanggap yung mga rewards na pwede mo sanang tanggapin. So mga kapatid, indeed, heavenly life is a joyous life. At marami pa pong rewards na pwedeng tanggapin ng isang tao doon sa langit. So ngayon kapatid, let us make the right choice. Choice a decision in life. Gawin po natin ang tamang decision sa buhay. Ang decision po natin sa buhay will determine our destiny. And it will determine the kind of life we have in eternity. Kung nag-decide ka na tanggapin si Christ sa buhay mo, then your destiny will be heaven. If you decide to be faithful in the Lord, then nagdedetermine po yan what kind of life you have in eternity. At be sure po, sa lahat ng gagawin natin sa mundo, lahat ng decision natin gagawin, it must be in accordance to the terms and conditions ng Diyos. According to His rules and regulations na makikita po natin sa Biblia. Ang ating Diyos po ay talagang stricto. He is a very strict God, but on the other hand, He is a gracious God. Hindi po mahirap sundin ng Panginoon sa Kanyang pag-ekstrikto dahil sa Kanyang grace na binigay sa atin. So mga kapatid, ito po ang ilan lamang sa mga rewards na tatanggapin ng bawat isang may Kristo sa buhay at yung mga taong faithful sa Panginoon. Would you like to have this reward? Praise God for these rewards. Ito po ay malaking benepisyo na ibibigay ng Diyos sa bawat isa. Kaya mga kapatid, for you to be qualified to have these rewards, unang-una, kung wala pa o kung hindi pa si Kristo naghari sa buhay mo, today, make the right choice, make the right decision. Allow Him to be the Lord and Savior of your life. Allow Him to be the Lord and Savior of your life. Then, tayong lahat, let us do everything according to the will of God from day to day. At sa lahat po na may Kristo na sa buhay, let us evangelize and make disciples for Christ. Ito ang isa sa pinakagusto ng Diyos na gagawin ng bawat isa. Before Jesus Christ left earth to heaven, sinabi niya, go and make disciples. Let us bear much fruit. This month we learn about fruits. At alam po natin ang fruit na hiningi ng Diyos sa atin ay tao. Disciple ang hiningi ng Diyos sa atin. Let us be faithful in making disciples. And let us thank God. Pasalamatan po natin. Kahit hindi pa natin natanggap ang mga bagay na yon, but pasalamatan natin, Panginoon, Lord, salamat po. Unang-una sa eternal life na binigay niyo sa akin at sa iba pang mga rewards na ibibigay niyo sa akin someday sa langit. Gawin po natin ito faithfully. Huwag po tayong mapagod. Huwag tayong mabahala. Kung gagawin na naman natin ang lahat ayon sa kalooban ng Panginoon, kahit ano pa mang dadaan sa buhay natin, kahit ano pa mang sasalubungin natin, kaya po natin ang gawin yan. Remember, like Paul, sinabi niya, run the race with perseverance. May isang tao po, a 25-year-old guy, ang pangalan niya ay si Josh Cashman. Nabasa ko lang to sa internet. Josh Cashman. Nag-join po siya ng 13-mile marathon race. So
So habang first time niya nag-join ng itong klaseng event, actually tumatakbo na rin siya. But itong event na ito, first time niyang nag-join, 13-mile marathon race. Pagdating ng 10th mile, sabi niya, parang ibang pakiramdam ng paa ko. Parang may something inside my shoes. Pagdating ng 12th mile, hindi niya makayanang tumakbo. But he did not think of quitting because of that thing. Sinabi niya, siguradong may blister na yung paa ko. Siguradong may blister yung paa ko. Mahapdi na. But he did not think of quitting. 1 mile pa, ang layo pa. Mahigit 1 kilometro pa. Siguro, galing Delta, papuntang EDSA. Pero talagang masakit na. But he did not think of quitting. Kahit sinabi niya, parang hindi ko na kaya, he continued the race. Alam niyo ano nangyari? Hindi niya alam, siya palang nanalo. He ran the race for 1 hour, 13 minutes, and 55 seconds. Nung natapos siyang tumakbo, tinanggal niya ang kanyang sapatos, malaking flab sa kanyang skin. Nakita niyang balat niya talagang bumuka because of that. But he did not stop running. Ganun po sa atin. Kung ano mga discouragement sa buhay, patuloy tayo. Patuloy tayo. Don't ever think of stopping. Sabi pa ni Paul, press on toward the goal. To win the reward na inihanda ng Panginoon para sa atin. Press on toward the goal. So lahat po tayo, we are challenging you to be faithful in the Lord. For us to enjoy life on earth, and above all, for us to enjoy life and the rewards in heaven. Let me leave you this passage na sinasabi sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, hindi makilos, laging nananagana sa gawain ng Panginoon. Alam ninyo na ang inyong mga pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Be strong in the Lord, for your labor in the Lord will not be in vain. Surely, a reward may matatanggap natin. Shall we pray? Lord, salamat po sa iyong salita. Thank you, dear God, for the rewards na amin pong tatanggapin when we have Christ in our lives as our Savior and Lord, and when we are faithful unto you. Lord, salamat po at you are always there to help us dito sa mundo. Guide us, Lord, and help us, Lord, to always be encouraged to continue, Lord, living a life according to your terms. Lord, gawin niyo po kaming pagpapala sa aming kapwa at tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy po kaming karapat-dapat na tumanggap ng gantimpala someday. And help each one of us, O God, to be sure of going to heaven by having Jesus Christ in our lives as a Savior and Lord. Once again, we thank you for your word. Bless this, Lord, in our hearts. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless us all.